Retiro ka na, tumahimik ka na lang. Kasi mga banat mo rin mga dispalinghado rin Ito ang banat ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo kay dating Senate President Franklin Drilon kaugnay ng pahayag nitong tyranny of the majority sa Senado kasunod ng mga nangyayari sa pagitan ng majority at minority senators. Sinabi kasi ni Drilon na may umiiral umanong tyranny of the majority sa Senado matapos itulak ng mayorya ang pag-amienda sa Senate rules upang payagan ng virtual participation at pagboto ng mga senador. Pero ayon kay Panelo, walang tyranny sa isang democratic system dahil ang susunod ay desisyon ng nakararami o majority rule. Wala, hindi po pwedeng mga tyranny of the majority. Pag may majority, yun ang dapat talaga masunod. Kaya yan nga ang demokrasya, di ba? Palaging majority rule. Kung sino ang nakakaraming boto, yun ang susundin natin. Paano mo sasabing tyranny? Samantala ay hindi naman naniniwala si Panelo Leni Robredo in a possible head-to-head presidential race in 2028. The survey shows 51% of respondents would vote for Duterte in a hypothetical one-on-one matchup against Robredo. Robredo received 41%, while 8% were undecided or did not give an answer. Duterte's strongest support came from Mindanao, where 91% said they would vote for her. Robredo meanwhile led in Balance Luzon with 55% support compared to Duterte's 33%. In Metro Manila, the two were nearly even, with Duterte at 48% and Robredo at 46%. The whole Senate na gawin yung mga trabaho namin. We are few enough as it is, Christian, 2 dosena lang kami. At over the past 3 weeks na parang nakikipagpatintero kami sa isa't isa sa floor, sa mga issues na parang sa amin primarily lamang patungkol na neneglect po namin ang dumaraming trabaho namin para sa ating mga kababayan. Hindi lang yung bills, pati yung mga investigasyon, yung palapit ulit na budget debates at yun na nga, yung impeachment trial. So the Senate is under even more pressure in this time na naging urgent pa na makuha namin ulit ang dating pagtingin at pagtiwala ng mamamayan sa amin. We will also be under pressure in terms of the volume of work. And batid na batid po namin yan sa minority, and I hope ang mga kasama din namin sa majority, batid pa rin po yan sa kabila ng lahat ng mga kaganapan of the past 3 weeks. Kaya kami sa minority, solid talaga kami sa mission namin na ibalik ang Senado sa tamang mandato niya at pagtupad sa mandatong iyan. Okay, nabanggit niyo po yung pagtupad sa tamang mandato. Anong tingin niyo sa patuloy na epekto sa inyong institusyon at saka sa reputasyon ng Senado nitong sunod-sunod na drama at saka iskandalo? Correct me if I'm wrong, no? Pero I don't remember a moment in our recent history na ganito yung karami ng mga senador na nasasadlak sa mga issue ng korupsyon at saka nandun yung posibleng pagka-aresto sa kanila. How do these things reflect on the institutions? Very badly, Christian. Kaya nakakahiya, nakakalungkot, at talagang nakakadagdag sa sense of urgency na magwasto kami bilang institusyon sa mata ng ating mga kababayan at makuha ulit, no? Not by demanding it but by earning it again. Yung dati, in fact, makasaysayang pagtingala at pagtiwala ng mamamayan sa Senado. I don't remember neither in recent history or kahit sa book history natin ang ganitong katulad na sitwasyon. So medyo mapanganib talaga sa Senado bilang institusyon sa ating demokrasya at sa ating republika. Hindi naman po sekreto na nandun talaga yung effort para bawiin yung liderato ng Senado, no? Na nakuha by a slim majority ni Alan Peter Cayetano noong May 11. How likely na mapaparitan po siya next week? In fact, baka Monday. Well, as of tonight, 11 pa rin kami sa solid minority. Hindi pa po nadadagdagan yung bilang namin. So, short of a majority of the members of the Senate, ibig sabihin yung magic number pa rin ay 13, mananatili yung kasalukuyang liderato. Pero gayunpaman,
at pinaalala namin ito sa majority kahit dun sa gitna ng debate namin tungkol sa panukalang amyenda sa rule ni Senator Marcoleta. Teka muna, hindi pa nga natin na itatayo ulit yung at napapatakbo yung committee system. Hindi lang yung Committee on Rules, pero karamihan ng ibang mga komite ay wala pang halal na chairperson, wala pang mga miyembro, definitely wala pang minority contingent sa mga iyan. So, pagdesisyonan man muli o hindi ang usapin ng liderato, nakatutok kami sa minority to get the committee system up and running. Kasi talagang ang daming naiipon na trabaho namin hindi nagagawa in almost a month already. Totoo yan, opo. Tsaka ito yung very interesting, no? Kasi wala talaga makakuha ng solid na majority. Diba? Very, very slim. Kung sakaling ipa-aresto naman itong si Jingo Estrada doon naman sa kasong plunder na non-bailable at pumatak yung Lunes or by next week, no? Mawawala siya, hindi po ba? So magiging 11-11. Tama? So how would that impact your work in the Senate and the push to remove or replace the Senate President? Well, ang 11-11 parang deadlock pa rin yan, numbers-wise. Maaring may magawa kami sa minority in terms of getting the committee system up and running again. Pero kung 11 lang ang isang bloke, hindi niya ma-challenge yung liderato. Pero 11 man o mas marami, ang solid naming minority ay patuloy na mananawagan, bumalik tayo sa trabaho natin, mag-cooperate tayo or magsagawa ng sariling investigasyon sa mga parang mga misteryoso o makakababalaghang nangyari nitong nakaraang 3 linggo para iulat natin ang mga katotohanan sa publiko, ano ang nangyari at magwasto kami at siguruhin na hindi itong muling mangyayari ulit. So kahit manatili hanggang Lunes yung bilang na yan na parang draw lang siya, very passionate ang minority to use what power we have para gawin muli ng Senado ang trabaho niya at sa ganung paraan ma-earn ulit ang nabasag na tiwala ng mamamayan. Apa. Kung 11-11 pa rin by Monday, 'di ba 5 PM po kayo magre-resume ng inyong session? Yes. Okay. Pero kung mapa-aresto na before that si Jingo Estrada, 11-11 yan. So ibig sabihin hindi nila maipipilit yung isunusulong nilang amyenda doon sa online participation and voting. Tama po ba? That could be, a possibility. At kung sakaling may ilang mga miyembro ng majority na hindi rin papayag, malay ko lang I'm thinking aloud here, kung hindi rin sila sang-ayon na amyendahan yung rule na iyan, malay ko lang, it might even be possible that we will win the vote. Kasi it will come to a vote na. Dahil at least masusunod na yung Rule 136 na a day before pagbotohan ng isang motion tungkol sa pag-amyenda sa rules, kailangan talakayin. So that would have been last Tuesday. At Lunes lamang yung proper na araw na pwedeng pagbotohan yan. Ano po bang tingin nyo? Bakit ipinipilit itong pag-amyenda sa rule na ito at payagan na mag-participate online pati bumoto ang isang senador na wala? Well, sinabi na rin ni Senator Erwin sa floor nung gabing iyon na mainit naming pinagdedebatehan yung rule at saka yung procedure of amending rules. At pinanindigan na namin sa aming joint statement nung gabing iyon. Tinanong namin sa mayorya, sa pandinig ng publiko, kaya nyo ba pinipilit yung amyendang iyan dahil gusto nyong makapagboto si Senator De La Rosa kahit kasalukuyan siyang tumatakas pa rin sa batas. Kaya nyo ba ipinipilit iyan dahil nung gabing iyon, ng Martes, may ulat na may ilan pang mga miyembro ng chamber na maaring maaresto. So ibig sabihin, nung gabi lamang ng Martes, meron silang majority sa bilang. So yun. Pero kasi ang sagot dyan ni Alan Peter Cayetano, out of order pa raw dahil dapat daw mayroong presumption of good faith. Bakit parang hirap na hirap kayong i-presume ang good faith dito kina Alan Peter Cayetano? Well, it's not so much yung presumption of good faith lang, pero siguro sa konteksto na rin